Aham, aham, aham. Ano ba naman yan? Tun, 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 tun. Anyway, eto na nga guys. Nabansagang bakla ng taon. Sino yung Mima yung nabansagang bakla ng taon? Eh di walang iba. Tinawag ng netizen guys na bakla daw po ng taon itong si former spokesperson Harry Roque. Bakit nabansag ang bakla ng taon? Dahil nagsasama daw po guys ng Violet sa kanyang foreign trips, sa kanyang travel abroad. Anyway, ito yun guys ha. Pag-usapan lang muna natin kasi meron na pong paliwanag dyan. Itong si Harry Roque. Matutuwa kayo sa kanyang paliwanag guys na parang magtataka kayo na bakla ka nga. So kinukonfirm mo na bakla ka nga. May something else, may something wrong sa statement mo. Meron siyang paliwanag. Mamaya papaliwanag natin yan. So ngayon nga po guys, balikan lang muna natin no, yung eksenang ganap na uwaw si Mima. Balikan natin guys yung eksenang ganap nung nakaraang araw. 'Di ba if you will remember, merong isang Pogo company ang na-raid sa Purac, Pampanga. So, nung na-raid po guys, yung Pogo na yon, yung nag-ooperate na Pogo na yun, meron pong mga iilang papers ang nakita. At bumulatlat sa atin guys na nandoon ang pangalan ni Harry Roque sa mga papers na appointment papers at affidavit of support. So nandun po guys kasi nandun yung yung presidential seal, may logo. Tapos si Harry Roque. So sa appointment papers na yun, meron siyang executive assistant, which is ito nga pong si Alberto de la Serna. Pero yung appointment papers na yan, pati yung affidavit of support na yan, wala namang relation dito sa Pogo. Pero yung recent na balita nga na po natin na nakalap ay si Roque pala ay isang legal representative ng Pogo company na yon. Pero pinaliwanag naman ni Harry Roque na hindi daw yun totoo. Depensa niya. Kasi ang totoo daw po nito, doon lamang po siya legal representative sa Whirlwind. Tama ba ako? Whirlwind Company. So yung Whirlwind Company, isa pong real estate na sila po yung may-ari ng company na yun na nangungupahan lang daw po yung Pogo. So, yun yung depensa nga ni Harry Roque. Same din kay Alice Gu, diba? No? Ma'am, hindi po ako involved sa any operation. Ako lang po yung may-ari ng lupa, pero hindi po ako involved sa Pogo-Pogo na yan. Yan yung depensa ni Alice Gu, diba? Si Harry Roque naman, ay hindi po ako involved dyan kasi lawyer lang naman po ako ng may-ari, which is yung Whirlwind. Diyan lang po nangungupahan yung Pogo. Dito po ako, representative po ako ng Whirlwind. Kumbaga yun po, yung kwento dyan kwento ni Roque yan Pero ngayon, yung tanong dito, eto na nga guys, kasi sumagot 'di ba si Harry Roque. Kasi tinanong siya, diniin siya dito sa appointment paper sa kanyang tawagin na lang nating kaibigan. Kaibigan na si Alberto de la Serna. Kasi itong si Alberto de la Serna, alam niyo naman, na itinalaga ni Roque bilang executive assistant. So ngayon, nung 2023, kasama niya pa din pala to guys mag-travel abroad. Kasama niya mag-travel abroad kasi itong si Harry Roque is isa palang resource person ng peace process sa Ukraine. So sinama niya itong si Alberto de la Serna sa lugar ng Poland, lugar ng Ukraine at lugar ng Italy. So ngayon madami yung nagtanong, Roque, bakit siya yung sinama mo? Ano yung pinaka malalim na dahilan bakit siya yung sinama mo? Ngayon sumagot siya. Ito na guys yung catch dito.
Ay, nako. Kung dati 150 lang, no? Ngayon, 54K na ang sweldo. Anyway, yan yung sabi ni Arman din, di ba? 54K monthly na sweldo nitong ano na to, nitong Violet na to. Ay, kakaiba, no? Kaya pala laging masakit yung likod ni Harry Roque. Ano yun? Tinutusukan ka ng ano, ng bomba. Anyway, joke lang. Ito na nga, guys. Sabi ni Harry Roque, I am providing this affidavit to confirm that I will provide financial support to Alberto de la Serna for his travel to Poland, Ukraine, and Italy from October 9, 2023 and October 18, 2023. He will accompany me to this country as an invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine, which will be Kiev, Ukraine, to held from 13 to 16 October 2023. So, yan po guys yung ano, yung paunang banat ni Harry Roque na ako po, totoo, kino-confirm ko, nakasama ko, travel abroad, itong si Alberto de la Serna, and ako po yung nagbigay ng financial support sa kanya. Kasi ako po ay inimbitahan sa isang event as a resource person ng peace process sa Ukraine. So, inamin niya na totoo, kasama niya nga. So ngayon, ito yung catch. Makinig kayo, mga minamahal. Ito yung catch. Sabi niya, I need a travel companion since I am diabetic with coronary strength and suffering from acute spinal stenosis. Ang taray ni Akala. So, yung reason niya kung bakit kasama niya daw po itong si Alberto de la Serna, itong super hot 2016 super international, if I'm not mistaken, basta itong GG, gwapong lalaki, GGL, na si Alberto de la Serna, is that because meron daw po siya, guys, medical condition. Kumbaga, meron siyang sakit na dapat merong mag-aakay sa kanya. So ngayon guys, yung punto natin dito, Rokin, mukhang napaghalataan kayo, no? Kasi diba guys, if you have a sick or probably meron kang dinadalang karamdaman, di ba dapat sana yung kasama mo ay related sa medical field, such as doctor, or nurse, caregiver, or yung asawa mo. Di ba yun dapat yung yung probably nakasama mo, di ba? Kasi you have a medical condition. As you said on your statement, sabi mo pa nga, I am diabetic with coronary strength and suffering from acute spinal stenosis. Yan yung yan yung sabi ni Harry Roque. Pero bakit ang taray naman ng Mima Bells natin? Alam niyo kung bakit? Instead na nurse, instead na doctor, instead na yung asawa niya or caregiver, ang kasama niya ay bakit yung kasama mo ay yung isang super hot model na nanalo noong 2016. Bakit yun? Guys sa totoo lang, itong lalaking to, if you will search the background history of this boy, siya, pang beauty contest lang talaga siya. Kung may beauty contest sa babae, pang beauty contest lang talaga siya sa lalaki. Hanggang doon lang. Yung totoo, kung tatanungin kita, related ba to sa pinuntahan mo? May alam ba to sa pinag-travelan mo? Or yung pinakamadaling sabi natin dito, related ba to, may alam ba to sa pinupuntahan mo kung kaya siya yung sinama mo? Even though sabi nila natin na ang kailangan mo ay may tagahilot ka ng tagahilot ng higod-higuran mo sa likod, butuloy ako. Kahit pa nasabihin mo na ang kailangan mo lang ay tagahilot ng higod-higuran mo, ang tanong kasi dito, may alam ba to sa mga pinanggagawa mo sa buhay mo
na pupunta ka for event as a resource person, tapos yung kasama mo isang super hot model, na instead, dapat may alam din sa pinupuntahan mo, may knowledge din sa trips mo na yan. Or kahit wala siyang knowledge, kasi as you said, kailangan mo ng tagahilot ng higudiguran mo, di ba? Kailangan mo ng tagahilot ng higudiguran mo. Ang tanong dito, bakit yung model? Di ba, magtataka kayo, bakit yung model? Bakit yung super hot na Violet ang isasama mo? Instead na nurse, instead na doctor, instead na yung caregiver or yung asawa mo, bakit yung model? Ano ba, tinurukan ka ba nito ng insulin sa likod? Kaya laging masakit yung likod mo? Yung likod mo? Kung bakit laging masakit? Ako'y nagtatanong lamang. So, sabi din guys ni Arman din sa kanyang vlog, sumusweldo daw po ng 54,000 monthly. Itong si Violet, laki nun. Ang tanong, saan ang galing ang pera? Tangina nyo, taxpayer kami, pera ng bayan yan. Tapos, gagastosin mo lang sa kalandian mo. My God, Roque, you're such a whore. Nakakahiya ka. You're acting like a bitch. Diba? Nakakahiya. Asan yung utak mo? Oh my goodness, nakakahiya. Siguro lagi ka nitong hinihilod-hilod. Nag-improve na pala, no? Dati yung bakla, 150 lang yun, eh. Tapos ngayon, 54K na. Oy, allegedly lang, di umano. Diba? Anyway, kayo guys, ano yung masasabi nyo? Itong si Harry Roque, lakas ng tama eh, no? Yun lang guys, ingat.